Dalawang weather system ang kasalukuyang mahigpit na binabantayan. Una, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Pangalawa, ang isang tropical disturbance na bahagi ng Marshall Island ang patuloy na lumalakas ang tsansa na maging susunod na tropical cyclone sa Western Pacific sa loob ng susunod na 24 oras. Ano ang posibleng direksyon nito? Maaari ba itong maging susunod na bagyong Henry? At ano ang lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan ngayong weekend? Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng linggo, June 28, 2026 na po tayo. Sa pinakahuling datos, ang isang low pressure area ay huling namataan sa layong 965 km silangan ng northeastern Mindanao. Bagamat nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, nananatiling mababa ang posibilidad nitong maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ibig sabihin sa ngayon ay hindi pa sapat ang organisasyon ng sirkulasyon nito upang matawag na isang bagyo. Gayunpaman, dahil isa itong aktibong weather disturbance, nagdadala ito ng maraming moisture na siyang nagpapalawak ng mga thunderstorm at malalakas na pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. Narito ang mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng low pressure area. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa lugar ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region. Posible rin ang katamtaman hanggang minsan ay malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng flash flood, pagguho ng lupa, biglang pagtaas ng tubig sa mga mabababang lugar, lalo na kung magpapatuloy ang thunderstorm sa loob ng ilang oras. Samantala, patuloy namang pinapalakas ng southwest monsoon o habagat ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Inasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Palawan, halos buong Visayas. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang ulan, posible pa rin ang localized flooding lalo na sa urban areas at mga lugar na mabababa at daluyan ng tubig. Mga kababayan, bukod sa low pressure area o LPA na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, isa pang weather disturbance ang mahigpit na binabantayan sa bahagi ng Marshall Island. Batay sa pinakuling assessment ng Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Warning Center, katamtaman hanggang mataas na ang posibilidad nitong maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Ayon sa satellite imagery, makikita ang unti-unting pagdami ng thunderstorm sa paligid ng circulation nito. Isang senyales na nagiging mas favorable ang kondisyon para sa tropical cyclone development. Batay sa kasalukuyang forecast guidance, sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 araw, inaasahang kikilos ito pakanlurang hilagang kanluran habang nasa malayong bahagi pa rin ng Western Pacific. Sa unang bahagi ng susunod na linggo, maaari itong manatiling nasa silangan ng Pilipinas habang unti-unting lumalakas kung magiging favorable ang kondisyon ng karagatan at atmosphere. May ilang forecast model na nagpapakitang maaari itong lumihis pahilagang kanluran patungo sa karagatan sa silangan ng Taiwan at Southern Japan. Sa ngayon, mababa pa ang posibilidad ng direktang tumama o maglandfall sa alimang bahagi ng ating bansa. Hindi rin tiyak na papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, kaya patuloy pang babantayan ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw. Kung sakaling mabuo ito bilang isang tropical depression habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ang susunod na local name ng bagyo ay tatawaging Bagyong Henry. Mga kababayan, bagamat hindi pa inaasahan ang direktang pagtama ng isang malakas na bagyo sa bansa, nananatiling aktibo ang weather pattern sa Western Pacific. Mas malaki ang posibilidad na ang magiging pangunahing epekto sa bansa ay ang pagpapalakas ng habagat, mas madalas na thunderstorm activity, mas malawak na saklaw ng pag-ulan. Ito ang dahilan kung bakit kahit malayo ang mga tropical cyclone, maaari pa rin silang magdala ng malalakas na ulan dito sa ating bansa. Para naman sa lagay ng karagatan sa Luzon, light to moderate from southwest to south winds, bahagyang hanggang katamtamang alon na umaabot mula 1.5 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa Visayas at Mindanao naman, light to moderate winds from southwest to west na may alon na 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Pinapayuhan pa rin ang mga maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat lalo na kung may thunderstorm. Mga kababayan, ang forecast track at development ng tropical disturbance sa Marshall Island ay nananatiling mataas na antas ng uncertainty dahil nasa malayong bahagi pa ito ng karagatan.
Habang papalapit ang sistema sa monitoring area ng Pilipinas, inaasahang magiging mas malinaw ang forecast sa mga susunod na araw. Kaya patuloy lamang na sumabaybay dito sa ating channel. At dumako na po tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan na handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Mga kababayan, sa buhay natin, hindi natin maiwasan ang mga pagsubok at mga panahong tila napakalakas ng unos. Maaring ito ay mga problema sa pamilya, trabaho, kalusugan o mga alalahanin tungkol sa hinaharap. Ngunit pinapaalala sa atin ng Awit 46 verse 1 na ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Kapag tayo ay nanghihina, siya ang nagbibigay ng lakas. Kapag tayo ay natatakot, siya ang nagbibigay ng kapayapaan. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority sa bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat panahon.